Matapos tumakas mula sa Ehipto, nanirahan si Moises sa disyerto. Araw-araw, nag-aalaga lang siya ng mga tupa. Mukhang payapa ang buhay niya, pero sa loob-loob niya, malungkot siya. Nalulungkot si Moises para sa kanyang mga kababayang Hebreo na naghihirap sa Ehipto. Nalulungkot din siya sa mga kasalanang nagawa niya noon. Parang wala nang saysay ang buhay ko. Natatakot ako sa hinaharap at hindi ko na alam ang dapat gawin. Unti-unti, nasanay si Moises sa buhay sa disyerto. Tumanda siya roon parang isang ordinaryong matanda. Sa araw-araw na paulit-ulit, para bang nawala na ako. Wala nang bukas. Pero isang araw, may kakaibang nangyari. Umakyat si Moises sa bundok kung saan lagi siyang nananalangin sa Diyos. Ano nga ba ang hinaharap ko sa buhay ko? Ano ang layunin ko? Nung makarating siya sa bundok, may nakita siyang kakaiba. May isang puno na nasusunog, pero hindi ito nauubos. Kaya lumapit siya para tignan ito ng mas malapitan. Moises, Moises, Narito po ako. huwag kang lalapit. Ang lugar na kinatatayuan mo ay banal. Ubarin mo ang iyong sandalyas. Medyo matagal na pong hindi nalilinis ang paa ko. Okay lang po ba yon? Ayos lang. Sige, ubarin mo. Opo. Ako ang Diyos ng iyong mga ninong. Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Narinig ko ang pag-iyak ng aking bayan sa Ehipto. Ililigtas ko sila at dadalhin sa isang magandang lupain kung saan dumadaloy ang gatas at puto. Ngayon, ikaw ang isusugo ko kay Paraon. Ikaw ang mamumuno para ilabas ang mga Israelita mula sa Ehipto. Po? Ako ang isusugo nyo? Ako ang mamumuno? Parang biro yan ah. Huwag kang matakot. Sasamahan kita. Hindi ko kaya. Maghanap na lang po kayo ng iba. Ikaw ang pinili ko. Sanay na po ako sa disyerto. At matanda na po ako. Hindi ko po kaya. Kung ipipilit nyo, uhubarin ko ang sandalyas ko sa tuwing mag-uusap tayo para maamoy ninyo ang paa kong mabaho. Paulit-ulit na tumanggi si Moises, pero patuloy din ang paanyaya ng Diyos. Hay, sige na nga. Pero paano kung tanungin nila ako? Sino ang nagpadala sa'yo? Anong isasagot ko? Sabihin mong, ako'y ako nga. Ako ang nagsugo sa iyo. Hindi po ako magaling magsalita. Simula bata pa ako, parang kakaiba ang boses ko. May kapatid ka, si Aaron. Magaling siyang magsalita. Huwag kang mag-alala. Sundin mo lang ako. Sa huli, napapayag din si Moises. Umalis siya patungong Ehipto kahit natatakot ang kanyang puso. Palayain mo ang mga Israelita. Dapat kaming pumunta sa disyerto para sumamba sa Diyos. Kailangan naming umuwi. Umuwi? Wala nga kayong alam kung saan yung bahay nyo. Nangako ang Diyos na bibigyan kami ng bagong lupain. Diyos? Sino yun? At bakit ko kayo papayagang umalis? Kalokohan yan. Hindi ako pumapayag. Mahal na hari, mukhang gusto ni na Moises at Aaron na makalaya dahil sa Diyos nila. Natatakot akong baka kumalat ang ideyang ito sa ibang Hebreo. Sige, pahirapan pa sila. Pagtrabahuin sila gabi-gabi para wala silang oras sa mga kalokohan nila. Mula nang kausapin ni na Moises at Aaron si Paraon, lalong pinahirapan ang mga Israelita. Kaya naggalit sa kanila ang mga tao. Aba, si Moises naman palang may kasalanan. Bakit pati tayo nadamay? Dito na ang tahanan natin, hindi na ako aalis. Naku, parang gusto na tayong patayin sa hirap. Nagsisi si Moises sa pagbalik niya sa Ehipto. Sumunod siya sa utos ng Diyos, pero lalong lumala ang sitwasyon. Mag-isa siyang umiyak sa kalungkutan.
Diyos ko! Bakit ganito kahirap ang buhay ko? Sa oras na yon, Moises,